Ito yung prosesyon sa amin sa tuwing gabi. Since Flores de Mayo ngayon at may Santa Cruzan dito sa amin, ito yung nangyayari pagpatak ng alas 6 ng gabi. Pang-5 at pang-6 na gabi ito. Sobrang mamimiss ito namin sa susunod na taon. Magkakahiwa-hiwalay na kasi ang mga naninirahan dito at hanggang August na lang kami dito. Noong nakaraang taon pa, nagsabi ang may-ari na gagamitin na daw ang lupa at maghanap-hanap na kami ng matitirahan. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi madali ang makahanap at makapagpatayo ng kahit kubo lang. Mahirap din sa amin iwan ang lugar na naging malapit na sa aming mga puso. So, simula pagkabata hanggang sa nagkapamapilya na dito lang talaga kami naninirahan, pero wala na talaga kaming magagawa, ang lahat ng bagay ay may hangganan. Sabi nga nila, only death is certain. Napakalungkot isipin na sisirain yung mga bahay, hindi na ulit kami makakapagpatayo ng klase ng bahay na meron kami ngayon. Nakakongkreto kasi ito, kaya dapat pala, hanggat hindi secure ang lupa na pinapatayuan ng bahay, wag kang magsesemento ng bahay mo. Lesson learned na ito sa mga naninirahan dito at hindi basta magtitiwala lang kapag verbal lang ang kasunduan. Dapat documented at may papel talaga kapag kasunduan parte sa mga lupa. Sakit sa ulo basta usaping mga lupa. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung saan kami magsisimula ulit. Kailangan ko nang mag-isip ng paraan at makahanap ng lilipatan bago mag-Agosto. Napakabilis pa naman ng mga araw. Si nanay lang ang matitira dito kasi siya yung tenant ng lupa. Sabi ng may-ari, titira lang siya sa lupa hanggang sa buhay siya. Pag namatay na siya, wala nang habol ang mga anak. Kasi hindi na mamana MG pagiging tenant. Ibig sabihin hindi magiging kanya ang lupa at walang karapatan ang mga anak na maghabol sa pagiging tenant. Marami ang nagbago sa mga batas ngayon, hindi kagaya noon na mabibigyan ng sariling lupa ang mga tenant. Napakalungkot isipin na pabago-bago ang gobyerno. Di mo malaman kung kampi ba ang batas sa lahat ng antas ng buhay. Katulad namin na sinasabi na nasa middle class kasi may government employee pero sadyang hindi pa rin sapat dahil sa may mga sinusuportahan. Ang hirap pa rin ng buhay kahit may stable job ka na kung ikaw naman ang breadwinner ng pamilya. Kahit sa mga ayuda minsanan lang masali kasi may nagtatrabaho naman sa gobyerno. Ewan, di ko na alam. Minsan may mga pagkakataon na masasabi mo na lang na sana hindi ka na lang nagsikap na mag-aral para masali ka na lang sa 4PS at kung ano mang ang ayuda na mayroon. Mapapaisip ka na lang kung worth it pa ba mabuhay. Sa mga ganitong sitwasyon na sobrang nanghihina na ako, yung tipo nawawalan na ng pag-asa, sarado na ang isip sa mga solusyon, tinitingnan ko na lang mga anak ko. Paano na sila pag wala ako? Kawawa naman ang mga babata pa. Kaya kailangan kong lumaban, kailangan kong magpakatatag para sa mag-anak ko at para sa kinabukasan nila na hindi nila ranasin ang mga hirap na nararanasan ko ngayon.